Uwi na tayo? Sabi nito na mahigpit na ginagapang kamay ko. As if takot itong bitawan iyon at mawala ako. Girl, dream on. Sit ako sa sarili ko at muling nginitian ito. Nagpaalam kami sa mga tauhan. Nangako si Kurt na sasagutin niya ang lahat ng bayarin. Hindi rin niya pababayaan ang pamilya ng mga ito. Pagkatapos ay umalis na kami. Mas maraming bantay ngayon. Mas naging security freak ang lalaki. Pagdating namin sa bahay ay diretso agad kami sa kwarto. Mabilis lang na naglinis ng katawan at muling bumaba para kumain. Tahimik ito, parang ang lalim ng iniisip ngunit waring walang lakas na sabihin kung anuman ang nais niyang isatinig. Hey, pukaw ko sa atensyon nito. Kumakain ako pero nahuhuli ko pa rin panay ang sulyap sa akin. Napabuntong hininga ko at inilapag ang kubyertos at hinarap ito. Tak! Utos ko rito. Nagiwas ito ng tingin. Kung may problema ka, pwede mo sabihin. Tungkol ba sa nangyari? Fine. Sorry kung nagtapang-tapangan ako kanina. Sa totoo lang, takot na takot ako. Pero ano magagawa ko? Kaysa naman lamunin ako ng takot, di nagtapang-tapangan na lang ako. That's it. Mahinang usal nito. Kurt? Ituloy natin yung plano. Pupunta ako kay Kendra. Baka abutin din ako roon na 1 buwan. Kung po pwede, magsama ka ng bodyguard sa pag-uwi mo sa mommy mo. Much better. Okay. Ako naman ngayon na nag-iwas ng tingin at sinimulang kumain. Magiging okay ka lang ba talaga? Oo naman, Kurt. Miss ko na rin sa mommy. Tumango ito at hindi na muli nagsalita pa. Pumani kami sa silida. Pagkatapos magsipilyo ay magkatabing humiga. Ibang klaseng katahimikan ang bumalot sa amin. Parehong nakahiga sa magkabilang dulo. Walang gustong magsalita. Babalik ako. Malamang, nandito ang mga negosyo mo. Pabirong sabi ko rito at tumigilid ng higa, pataliko dito. Amira. Hirap ang boss nito. Parang ang lungkot-lungkot. Kaya naman muli akong umikot paharap dito. Ano pa ba ang problem mo? Sobra mo na bang miss si Kendra? Tell me. Huminga ito ng malalim. Waring pinag-iisipan ang sagot sa tanong ko. Siguro nga. Tugon ito. Mapait na naging ngiti ko at nag-iwas ng tingin bago muling tinalikuran ito. Pero naramdaman kong pag-usog nito. Ang mahigpit na yakap nito habang nakatalikod ako. Umagos ang luha ko. Mabuti na lang nakatalikod ako rito. Bakit sa tuwing yakap ako nito pakaramdam ko ayaw niya na akong bitawan? Ayaw niya akong mawala. Pero iba naman ang lumalabas sa bibig nito. I'm sorry for causing you so much trouble. It's okay. Huminga ako ng malalim. Ayokong mapansin ito na lumuluha ako. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Pakiramdam ko sobrang mali. At ayokong tuklasin kung bakit ako nagkakaganito. Naramdaman ko na lang ang mabini na nitong paghinga. Maingat akong umikot at pinagbasta ng mukha nito. Napakagwapo ni Kurt. Maingat kong iniangat ang kamay ko at hinaplos ang tungkay ng ilong nito. Sa totoo lang maswerte si Kendra. Nakikita ko kasing mabuting tao ang kasintahan nito. Kung papalarin, gusto ko rin ang No. Sa naguguluhang isip, mas pinili ko na lang na isubsob ang mukha ko sa dibdib nito at nagpa siyang matulog na. Humigpit ang yakap nito kaya ganoon na rin ang ginawa ko. Nakangiti ka pero hindi ka naman happy. Komento ni Nadine. Isa ito sa araw na binisita ko siya. Malaki ng improvement dito. Nakatulong yung mga pinapagawa ko rito. Masaya ako. Cool na ngumiti ako rito. Ay, ikaw? Tinuturuan mo ako ng mga bagay na pwede magpasaya sa akin at kay Gary. Gusto rin kitang turuan ng paraan para maging masaya ka naman. Masaya ako? Nope, hindi ka masaya. Sa tingin ko nasasaktan ka. May problema ba kayo ni Kurt? Bakit mo naman naisip yan? Hindi ako matalino sa mga bagay-bagay pero sa mga naranasan ko, nasanay na yata akong bumasa ng tao. Ngumingiti ka, katulad ng ngiti ko dati. Ngumingiti lang dahil kailangan. Ngumingiti lang dahil ayaw isipin ng iba na hindi ako okay. Ganun ba ang ngiti ko? Tanong ko rito. Oo. Siguro nga tama ito. Mas mahusay bumasa ang mga taong may dati rin pinagdaanan. Honestly, puro kalokohan lang naman na naging end ng usapan namin. Sobrang cute kasi nito. Miss ko yung dating Kendra na katulad ni Nadine. Siguro kaya aliw na aliw ako sa asawa ni Gary ay dahil na rin sa kapatid ko. Miss na miss ko na yung bonding namin ng kapatid ko. Alam mo ba, feeling ko nagtutulog-tulungan na lang si Gary kapag ginigising ko pagpapasok na siya sa office.
Nakangusong sabi nito. Munti ko pang maibuga ang iniinom ko. Really? Sunod-sunod itong tumango. One time pagpasok ko sa room namin, kasi nga chinek ko kung ready na yung breakfast. Tapos pagpasok ko, naka-open yung phone niya. Hindi niya pa na-send yung message niya sa secretary niya. Tapos, baka naman nakatulog ulit sa sobrang antok. Natatawang sabi ko rito. Siguro nga, naghihilig pa eh. So, anong ginawa mo? Ginising mo? Oo, very effective nga kasi nagigising talaga siya. Ewan ko ba ron? Pwede naman bumangon ng kusa pero trip ata niya magpagising pa. Sabi nito na napabuntong hininga pa nga. You're so cute na din. Kapag nagka-baby kami ni Gary, sana, like me yung baby ko. Hindi kasi ako mahirap gisingin. Masyadong pure ang puso at isip nito. Kaya nga this past few days, na din ang madalas na puntahan ko. Dahil matagal mawawala si Kurt, inaayos na niya ang mga dapat niyang ayusin sa office. By the way, aalis nga pala ako. Saan ka pupunta? 1 month kasi mawawala si Kurt. Tapos pupunta ako sa mommy ko. Ay, mamimiss kita. Pero okay lang din kasi mommy mo naman na makakasama mo. Gusto ko rin makasama ang mommy ko. Kaso nasa heaven na eh. Diyos mio, wag mo munang pangarapin na makasama siya. Bata ka pa. Natatawang sabi ko rito. Nag-ring ang phone ko. Sabay pa kaming napatingin doon. Tumatawag ng hobby mo? Excuse me. Hello? Pwede ka bang pumunta dito sa office ko? Nagtaka naman ako pero tumayo na. Nadine, need ko nang umalis. Sure, ingat ka. Smile, Amira. The real one. Tumango ako rito at nakipagbeso-beso na. Hindi ko alam kung bakit nagdesisyon ako umuwi sa mansyon. Mamili na magandang damit at kahit papaano ay mag-ayos. Gusto kong matawa sa naging ayos ko sa puting bestidang suot ko. Ang mahabang buhok ay nakalugay lang, pulbo lang at lip tint. Nagdadalaga na sa nene. Usal ko habang pinagmamasdan ko ang sarili sa salamin. Baka ma-shock si Kurt pag nakita niya ako sa ganito kong ayos. Sis, bakit nag-effort? Tanong ng gaga kong isipan. Bakit nga ba? Hindi pa naman halataan tiyan ko. Ibig sabihin sa unang pagtatalik namin ni Kurt ay nakabuo agad kami. Hindi ba ugang gago? Tara. Yaya ko sa driver nang lumabas ako na tanging bitbit ay shoulder bag na dinampot ko lang sa cabinet na nasa walk-in closet ko. Ang laman lang naman noon ay wallet at cellphone. Pagdating namin sa building nito, agad kaming pumasok. Ikaw po ba si Mrs. McWright? Tanong na lalaking mukhang mas girl pa sa akin. Mrs. McWright? Naalala ko yung bruhang nanay ni Kurt sa pagkakarinig ko noon. Pero tumango na lang ako. Tara po, sasamahan ko po kayo sa office niya. Sabi nito. Kaya naman tumango na lang ako at nagpatianod at baliwala akong pagtinginan ng mga empleyado. Maganda ako, period. Pagdating namin sa tapat ng office nito ay mabilis niya akong pinagbuksan. Bumungad ang 4 na mesa. Mukhang pwesto ng mga secretary nito. Yeah, 4. Ang dami. Good morning po. Mabilis na nagsatayo ang mga ito at yumuko. Good morning. Pasok na po kayo, ma'am. Hinihintay na po nila kayo. Nila? Nandyan po mga kaibigan ni sir. Napatangutang ako rito sa kahumakbang na patungo sa isa pang pinto at kumatok. Wife! Usal ni Kurt. Ito ang nagbukas ng pinto. Nginitaan ko ito. Akala ko hahawakan niya lang ang bewang ko para igiya patungo sa mga kaibigan nito. Ngunit lumapat ang labi nito sa noo ko. Natigilan ako. Hindi ko mapigil ang mabilis na pagtahip ng dibdib ko. Ngumiti ito pagkatapos at iginiya na akong patungo sa mga kaibigan niya. Anong meron? Bakit pati salinan dito? Anong meron? Kabadong tanong ko. Dahil sa gestures nito parang bigla akong natuliro. Matagal-tagal kasi ang isang buwan na hindi namin makikita si Kurt. Nagkayayaan ng outing. Sabi ni Abram. Ulol? Ako na ilang buwan yung hindi nakita, walang outing? Nakasimangot na sabi ni Echo. Nang mapatingin sa akin ay kumindat pa na napansin ni Kurt. Sa namaan nito ng tingin ng kaibigan na ikinatawa naman ni Echo. Possessive. Natatawang sabi nito. Umupo ako sa couch. Mukhang pwesto kanina ni Kurt. Sumiksik din ito roon. Isama niyo si Bianca. Dinig ko ang tinig ni Sola. Ka-video call pala nila ito. Tingnan mo tong gagong to. Sasagot lang sa tawag kapag bumababa ng bundok. Himutok ni Carlo. Ipakita mo naman yung nakabati sa'yo.
At dahilan ko bakit ayaw mo nang umuwi dito. Natatawang sabi ni Shade. Mahiyain. Nasaan na ba yung babaeng yun? Nakapagsiksikan pa ito sa mga tao. Mukhang nasa palengke ito. Kung saan-saan ka nagpupunta, itigil mo na nga muna yan. Hinabulot ng babae ang cellphone pero hindi nakatakas sa paningin ko ang butterfly na tattoo nito sa index finger nito. Naputol na rin ang tawag. Isama sa Bianca? Mas welcome pa nga kapatid niya kaysa sa kanya. Sabi ni Echo. That's true. Sang-ayon ng mga kaibigan niya. Balik tayo. Bukas lang kami available. Gusto niyo lang magala, dinamay niyo pa ako. Tapos sagot ko pa. Himutok ni Kurt. Natawa naman ako dahil doon. Puro talaga kalokohan ng mga ito. Gusto ko rin yan. Ngiti-ngiti na sabi ko. Told you, magugustuhan ni Amira. Mayabang na sabi ni Echo. At dahil makulit ang mga ito, wala na rin nagawa si Kurt kung hindi sumang-ayon sa kanila. After lunch, pagkatapos namin maghanda, magkakasunod na lumabas sa exit ng The Alphas Town ang mga sasakyan ng magkakaibigan. Last time na nag-outing ang grupo noong gusto ni Nadine na makaranas ng picnic/outing. Super supportive naman ang magkakaibigan pagdating sa ganito. Are you okay? Tanong ni Kurt nang makapasok siya sa silid na okupahin namin. Iniayos lang niya sa gilid ang mga gamit namin at lumapit sa akin. Nakasandal ako sa railings at pinagmamasdan ng magandang tanawin ng resort na ito. Sa Nasheed at London ay buhat-buhat ang kanilang mga anak na nasa dalampasigan na. Gusto ko na rin magkaanak. Nakangiting sabi nito. Sa mga kaibigan na rin nakatuuhan ng tingin. May mga relationship na nagfe-fail kasi may isa sa kanila na hindi pa handa sa ganyang bagay. Sana kahit ganyan ang nasa isip mo, huwag mong sukuan ang kapatid ko. Seryosong ani ko rito. Hindi, mahal ko siya. Tumangutango ako. Kurt, kung ikaw ang tatanungin, ano yung gusto mong gawin bago ako umalis? Aalis ka? What do you mean? Ibig ko sabihin kapag bumalik na si Kendra, kapag ready na siya. Nagiwas ito ng tingin. Gusto kong manatili tayo magkaibigan. Bukod doon. Well, kung darating ang time na alis ka na, i-date kita. You deserve everything para sa sacrifices na ginawa mo para sa akin at sa kapatid mo. Pwede. Pwede ba ngayon na? Pabiro ko yung sinabi. Ayoko namang isipin nito na ito na ang huli. Aalis na ako. Hindi na niya ako makikita. Gusto ko talagang gawin yan. Hayaan muna natin ang mga kaibigan ko. Tatanggapin mo ba ang offer kong date sa'yo? Tanong ni Kurt. Napangiti ako at tumango. Kalimutan muna natin ang ibang bagay. Iparanas mo sa akin yung mga bagay na normal na nararanasan ng mga kaedaran ko. Sabi ko na ngiti-ngiti dito. Ginagap nito ang kamay ko sabay kabig palapit sa kanya. Ang kaliwang kamay ay sinapa ang pisngi ko, sabay lapat ng kanyang mga labi sa labi ko. Nasa punto ako ngayon na hindi na iniisip kung may makakakita ba. I'll just let this moment takes us in somewhere else. Hindi ko mapigil ang emosyon ko na mangibabaw. Naluluha ako sa sarap ng halik na aming pinagsasaluhan ngayon. Amira, usal nito na maghiwalay ang aming mga labi at pagdikitin nito ang mga noon namin. Kapag nagpunta ka na kay Kendra, pakasabi kay Kendra, miss na miss ko na siya. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha nito ngunit nakuha pa rin naman tumango. I will tell her. Thank you. Bigyan mo ko ng sapat na time. Sasiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang date nating ito. Okay, I'll wait for that. Puntahan mo muna sila Nadine. Okay, sabi ko rito. Naiwan ako sa silid na panay ang buntong hininga. Saka kinuha sa bulsa ang relong regalo ko para rito. Hindi ko na ibigay noong birthday niya. Honestly, hindi na nga dapat ako nagregalo. Kaso hindi naman natuloy yung plano ko. Ibinulos ako ang regalo ko dito, saka nagpa siyang bumaba at puntahan ng mga girls na nagtitipon-tipon sa isang malaking cottage. Masyadong magarbo ang cottage na kinaluluguran nila. Nakakouch pa ang kalahating parte. Meron din bakal na gate upang hindi makatakas sa mga bulilit na kasama namin. Nasaan ang mga asawa niyo? Takang tanong ko sa mga ito. I don't know. Bigla nilang nagpulasan na mag-chat si Kurt sa group nila. Hindi nga nila pinabasa yung message eh. Sabi ni Bea na humiga sa couch. Kain ka muna, Mira. Ani Danny na iniabot sa yayang anak niya. Medyo gutom na nga ako. Natatawang sabi ko. Kumuha ko ng plato at namili ng kakainin ko. Amira. Napalingon ako kay Nadine at agad nang umiti.
Dahil sa sinabi mong uuwi ka sa mommy mo? Alam mo bang nanaginip ako? Sabi nito, matulis ang uso sabay buntong hininga. Ano namang napanaginipan mo? Nangingiting sabi ko rito. Kinaaliwan talaga ang kainosentehan nito. Hindi raw kita makikita sa matagal na panahon. Napakagatlabi ako na hindi agad nakasagot. Ano ka ba, Nads? Siyempre makikita mo pa rin sa Amira, sa The Alphas Town. Doon kaya sila nakatira, ni Kurt. Natatawang sabi ni Bianca. Amira, hindi naman magkakatotoo ang panaginip ko, no? Oo naman, hindi yun magkakatotoo. Sabi ko rito. Hindi ko mapufulfill yung pangako ko kay Kendra. Pero pag nagkaanak na ako, aayusin ko talaga na simulan ko. Magtatatlong buwan na ang ipinagbubuntis ko. Hindi halata pero hindi ko iyon maitatago. Ang gusto ko lang ngayon matiyak na nasa maayos na lagay kami nito. Stress shouldn't be part of my pregnancy journey. Ako ang dahilan kung bakit nakasimangot ang mga kaibigan ko at masama ang tingin sa akin. Kung kailan ko tumanda, saka ka nag-doubt sa dating skills mo? Ani Echo na nagdadabog na inilatag ang sapin sa lamesa. Kung kailan marami ka ng babaeng pinaiyak, gago ka. Inis na sabi ni Carlo. Nagsalita ang gago, samantalang mas babaero ito noong hindi pa nag-aasawa. Date lang, hindi mo pa alam? Inirapan siya ni Abram. Pwede ba? Kumilos na lang kayo. Puro kayo reklamo. Sabi ko, Dude, dito mo ilagay yan ha. Sabi ko kay Landon na tumalim ang tingin sa akin. Ikaw itong nakaisip nito, tapos ikaw itong walang ginagawa. Sabi ni Shade na ibinato sa akin ang punpun ng bulaklak na mabilis kong nasalo. Honestly, hindi naman talaga ako nag-e-effort ng ganito. Madalas, indoor dates lang ang meron sa amin ni Kendra. Ayaw kasi nito na naglalalabas kami, lalo pat ini-aim talaga nitong makapagmodelo. Shit, I want this to be perfect. Nakangiting sabi ko saka dinukot sa bulsa ang regalong gusto kong ibigay rito. Isa yung kwintas na nabili ko sa isang auction. Milyon ang halaga dahil sa batong palamuti. Everything is set. Nakausap ko na rin yung chef at isa-set up na nila yung food. Salamat. Sabi ko sa mga ito, kahit pa puro reklamo ang inabot ko mula sa mga ito, maaasahan ko pa rin naman. Inilahad ni Kurt ang kamay niya sa akin. Kinikilig naman ang mga babaeng kasama namin nang dumating si Kurt kasama ang mga kaibigan niya at naglahad ng kamay sa akin. Let's go? Sure. Kumubay ako sa mga kasama namin at tinaya ang igiya ni Kurt patungo sa hall ng resort. Mangha ang lumarawan sa aking mukha nang tumambad ang ayos ng hall. Sa tulong ng mga kaibigan ko, nabuo ang setup na ito. Ang ganda. Nakangiting sabi ko rito. Hinalikan nito ang kamay kong hawak niya at iginiya patungo sa mesa. Ipinaghila ng upuan bago ito pumwesto sa harap ko. Do you like it? Yeah. Honestly, masyado ako na-overwhelmed sa moment na ito. Mas lalo tuloy naghahangad ng mas marami pang pagkakataon na ganito. Nagsimula kami nitong kumain. May sweet music pang kasama. Huminto ito sa pagkain at tiningnan ako. Pwede ba kitang maisayaw? Sabi nito na bahagya pang namula ang pisngi. Don't tell me nahihiya ito. Pinigil ko ang isi at tumango. Sabay tanggap sa kamay nitong nakalahad. Minsan lang ito. Minsan ko lang mararanasan sa asawang pag-aari ng kapatid ko. Darating ang pagkakataon na babawiin na nito. Hindi ko nahihintayin na bawiin niya. Dahil kapag nangyari iyon, natatakot ako masaktan si Kendra. Pakiramdam ko kasi hindi na magiging bukal sa loob ko ang pagbalik sa kanya. Marahan lang ang pagsayaw namin. Halos nakayakap na ako rito. Ganon din ito. Nangingibabaw o malamyas na musika at ang mga buntong hininga namin dalawa. Naramdaman ko na tumigil ito kaya huminto na rin ako at marahang tumingin dito. This is for you. Isa yung kwintas na mabilis nitong isunuot sa akin. Mukha siyang kinakabahan. Mukhang hindi sanay sa ganitong bagay. Ang ganda. Usal ko sabay haplos doon. Katulad mo. Usal nito na ikinatigil ko. Baka kung noon ko narinig ang katagang iyon ay tiyak na nabuska ko ito. Pero iba ngayon, iba yung pakiramdam sa piling ng taong ito. Dinukot ko sa bulsa ng suot ko ang regalo ko rito. Regalo ko ito noong birthday mo. Ngayon ko palang maibibigay. Maingat na isunuot ko sa binata iyon. Perpekto ang sukat. Bagay na bagay rito. Thank you. Usal nito nang sapuhin ito ang pisngi ko. Amira? Pwede ba? Pag bumalik ako, mag-usap tayo.
Isang buwan lang itatagal ko na mawawala. Babalik agad ako. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako. Sabi ko rito. Napangiti ito at kinabig akong payakap dito. Pero ang hindi alam ni Kurt, oras na sumampa ito sa eroplano, hindi na niya ako makikita. Ngayong naiisip ko magiging anak namin, nagkakaroon ng doubt sa puso ko na bumalik pa. Pero gumugulo din sa akin ang nakaraan. Nakaraang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Kung bakit galit si Kendra sa akin. Kung bakit asawa ko si Kurt. At kung bakit namatay ang aking ama. Gusto ko malaman ng ibang sagot sa mga katanungan ko. Gustong gusto ko. Kinagabihan, habang nagkakasiyahan ng mga kaibigan nito sa dalampasigan, eto kami ni Kurt. Mainit na pinagsasaluhan ang sandaling kami lamang dalawa. Iba ang gabing ito sa mga unang gabing kapiling ko ito. Ang haplos, halik at yakap nito sa akin. Ako lang ba ang nakaramdam na iba ang sandaling ito? O tulad ko, ganoon din ang binata. Hindi na mabilang kung ilang beses namin iyong ginawa. Paulit-ulit. Sa bawat parte na maaari namin puwestuhan, parang sinusulit ang huling gabi na kasama namin ang isa't isa. Thank you. Mariin akong pumikit. Tiyak na pangalan na naman ni Kendra ang maririnig ko rito kaya inihanda ko na ang sarili ko. Sa totoo lang hindi ko maipaliwanag kung ano ba itong nararamdaman ko. Sa tuwing natatapos kami magtalik at ibang pangalan ang binabanggit nito. Amira. Marahan ako napadilat, kasabay ng pag-agos ng aking luha. Hindi Kendra, kundi Amira ang pangalang binanggit niya. Naramdaman ko maingat itong paghiga sa tabi ko. Sinubsob ko mukha sa sapin upang mapahid ang luhang umalpas sa akin. Pero sinapon nito ang pisngi ko upang magtama ang tingin namin dalawa. Hintayin mo sana ako, Amira. Sa nanlalabo kong tingin dahil sa tindi ng pagod. Yun ang huli kong narinig mula rito. What? Masama ang tingin ni Mommy sa akin. Sinabi ko na rito ang naging kasunduan namin ni Kendra at base sa reaksyon nito ay hindi nito iyo nagustuhan. Pumayag ka na gawin nila iyon sa'yo? Sino ba sila? Nalilisik na ang mata nito. Mom, at anong kasalanan yung sinasabi mo? Tinanong kita noon, paulit-ulit kung bakit ka nagbago. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Saka hindi naman ikaw may kasalanan. Frustrated na lumuhod ito sa harap ko. Naluluha na ito kaya naman ngumiti ako rito. Nagmakaawa si Kendra sa akin. Ayaw niyang ipaalam ang nangyari. Sobra siyang depressed noon at ayaw niyang magkagulo pa. Pinalis din niya ako sa mansyon kasi kapag nakikita niya ako, naalala niya yung mga masasakit na nakaraan. Na ako ang Ano ba? Wala ka sabing kasalanan. Makipaghiwalay ka na kay Kurt. Hindi mo kailangan ng ganong lalaki. Mom, I'm pregnant. Humihikbing sabi ko rito. Oh God. Natutup nito ang bibig sa sobrang gulat. Kailangan kong lumayo. Hindi ko idadamay ang ano ko sa lahat ng ito, Mom. Please. Samahan mo ako. Gusto kong lumayo. Nalilito na rin po kasi ako sa nararamdaman ko. Humihikbing sabi ko rito. Oo, litong-lito ang puso ko. Litong-lito kasi pakiramdam ko ay may nararamdaman ako sa lalaking hindi ko dapat mahalin. Mahigpit akong niyakap nito. Tatawagan ko sa attorney. Aalis tayo agad. Hindi ako papayag na apihin nila ang anak at apo ko. Kasama mo si Mommy. Kasama mo si Mommy sa laban mong ito, anak. Tumangutango ako dito. I'm just thankful I have my mom with me. Kahit gaano ka pa katalino kapag may puso nang involved ay mahirapan kang makapag-isip na maayos. 2 days nang nakaalis si Kurt. Hindi ko sinasagot ang tawag nito. Kahit man lang ang text nito, hindi ko na rin pinagkakaabalahan pang alamin ang mga mensahe nito sa akin. Much better nang hindi na umasa. Let's go? Tanong ni Mom sa akin. Sa tulong din ni Lady A, mas napabilis ang proseso ng pagsasettle ng mga properties ni Daddy. Ang negosyong pinapamahalaan mismo ni Mommy ay si Lady A at Mercedes na muna ang bahala. Pagkasabay kami pumasok ng airport, na may tumawag sa akin, paglingon ko ay si Liam iyon. Kasama nito si Celine. Iniwan pa nga nito na mabagal na naglalakad at tumatakbo sa akin at mahigpit akong niyakap. Buti umabot pa ako. Hingal na sabi nito. Malayo pa ang pwesto ni Celine pero kitang-kita ko ang sakit na gumuhit sa mukha nito dahil sa pagyakap ni Liam sa akin.
Aalis na ako, Liam. That woman, alagaan mo siya. Gusto ko pag bumalik na ako, asawa mo na yan. Pabiro ko mang sinabi iyon, seryoso naman ako sa gusto kong ipahiwatig dito. Alanganin itong tumango. Celine. Niyakap ko naman ito, na nabigla ata sa ginawa ko. Alagaan mo itong best friend ko, ha? Kupa lang ito pero para ko na siyang kapatid. Tumango ito at humigpit ang yakap sa akin. Kailangan ko na umalis, baka malate kami sa flight. Bago kami tumalikod ni Mommy, kumuway pa ako sa mga ito. Hindi na lumingon pa. Tiyak din namang mamimiss ko ang mga ito. Lady A? Gulat na sabi ko sa babae nang pigilan ako nito. Ako na bahala rito. Tawagan mo ako kapag may problema. Nandoon din si Tori, Terry, Tina at Mercedes. Nagbeso-beso pa kami. Hindi madaling lumayo sa ganitong sitwasyon pero mas mabuti na iyon. Kasama na nga kita pero parang ang layo-layo mo naman. Natigilan ako dahil sa boss ni Kendra na waring nagtatampo. Yumakap ito sa likod ko na panay ang buntong hininga. Sorry. Ilang araw na ako rito pero isa man sa mga tawag or text ko ay hindi sinasagot ni Amira. Nag-aalala ko rito. Parang nalalamig ka na sa akin. Ano bang problem mo? Hindi mo na ba ako mahal? Of course not. Mahal na mahal kita. Mabilis akong humarap dito. Disappointment ang nakalarawan sa mukha nito at malapit na ring umiyak. Mahal mo pa rin ako? Tanong nito sa akin. Oo naman. Bakit mo ba iniisip yan? Iniisip ko lang mga negosyo ko. Akala ko kasi may iba ka nang iniisip. Waring nakahinga ito ng maluwag. Sa ilang araw nakasama ko siya ilang ulit na sinubukan ni Kendra na may mangyari sa amin. Never nito iyong ginawa noong nasa Pilipinas kami. I respect her. Pinangako kong pakakasalan ko muna siya bago ko siya aangkinin ng tuluyan. Yun yung rason ko dati. Kaya kayang-kaya ko magtimpi. Pero naguguluhan ang puso ko ngayon. Wala man lang reaksyon sa katawan ko ang panunukso nito. Nagluto ako. Kain tayo. Yung favorite mong sinigang. Pinag-aralan ko talaga lutuin yun. Ngiti-ngiti na sabi niya. It's not my favorite. Matagal na kami magkarelasyon pero madalas nakakalimutan nitong siya naman ang my favorite noon. Nasanay na lang akong kainin iyon dahil paborito ni Kendra. Tara. Sabi ko na iginiya na ito. Natatakot ako. Pakiramdam ko kasi nawawala na yung feelings ko rito. Litong-lito ako to the point na isang babae na lang nasa isip ko at mas ikinatatakot ko yung ideyang baka hindi naman ako magustuhan ng taong iyon. Kuhang-kuha ko na yung paborito mong timpla. Maasim na maasim let's eat. Sabi ko rito. Nagkibit balikat na lang ito at nagsimula na kaming kumain. Pagkatapos kumain agad ako nagsabi dito na magche-check muna ako ng emails. Nagtungo ako sa silid na inuukop ako. Sa balcony ako pumwesto para hindi marinig ni Kendra ang magiging conversation ko sa mga kaibigan ko. Ilan sa kanila ang sumagot. Sa Shade at Landon ay magkasama. Kandong ang mga anak nila na mukhang pagod ng maglaro. Si Abram, Bea at Echo ay mukhang nasa The Alphas Foodie. Saktong sumungaw ang ulo ni Bianca at nag-hi sa akin. Si Carlo ay nasa office nito. As usual, seryoso ekspresyon ng muka. Si Joss ang sumagot ng tawag. Mukhang nagising lang ito at ngayon ay tinatapik ang mukha ni L.A. You look bothered. Why? Tanong ni Shade. Nakakausap niyo ba si Amira? 2 days ko na siyang sinusubukang kontakin pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Simula noong nakaraang araw na umalis ka, hindi na rin namin nakita si Amira. Sabi ni Gary na sumagot na rin pala sa tawag. Katabi nito si Nadine. Nag-away ba kayo? Kasi every time na pumupunta siya dito sa house, malungkot siya. Natigilan ako sa sinabi ni Nadine. Hindi ko yun alam. Akala ko'y okay sa Amira. May problem ba? Tanong naman ni Bea. Nakikinig lang ang iba naming kaibigan. Ano ba kasing reason at nandyan ka? 1 buwan? Matagal yun. Okay lang sa'yo na malayo sa'yo ang asawa mo? I get it. Hindi nga pala alam ng mga girls ang sitwasyon namin ni Amira. Yes, baby. Saway ni L.A. dito. Ngunit inirapan lang nito ang asawa at tiningnan ako. Nambababae ka ba dyan? L.A. Kapag ganoon nga, do something. Wag na wag mong papapasukin sa bansa ang pangit na yan. Love, hindi ako presidente ng bansa. Biro nito sa asawa. Hire someone. Pasabugin yung airplane niya.
Napailing na lang ako at bumuntong hininga. Hayaan mo, susubukan namin kontakin. Sabi ni Landon. Thanks, dude. Ani ko rito. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko sa kanya. Gusto ko lang makasigurado na okay siya. May pa-date-date pa. Bubulong-bulong na sabi ni Jazz. Love. Saway na naman ni LA dito. Doon na nga lang muna ako sa tindahan ko. Tumayo na ito at iniwan ng asawa. Dude, kung ayaw mo na kay Amira, pwedeng ako nang bahala sa kanya. Biro ni Echo na mas lalo ikinasira ng mood ko. Nagtawanan mga kaibigan ko. Alam ko namang biro lang ni Echo iyon, lalo pat sinapok ito ni Bianca. Pero hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung bakit mas nabothered ako. Kung sa Echo may ganoong mindset, paano pang iba? Maganda ang asawa ko. Kung magpapaka-honest ako, tiyak na mas lamang sa Amira kaysa kay Kendra na pangarap na maging modelo.